Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inshallah sirah. At natapos na nga yung pagkubkob sa kanila doon sa Shi'bi Abi Talib. Yung isang bahagi ng lambak ng Makkah na doon nagtipon ng Banu Hashim at Banu Abdul Muttalib para protektahan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero sinamantala naman ng Quraysh. At hindi nga sila pinahintulutan na makabili o makapagbenta ng anuman. Talagang pinahirapan sila. Although nakalabas sila sa Ashhurul Hurum kapag Rajab, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah at Muharram, pero liban pa doon, may hirapan talaga sila sa iba pang mga buwan na mas matagal na kinukubkob sila ng Quraysh. So nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila na meron daw siyang inaalok sa Quraysh. Kasi di ba bumalik sila pagkatapos ng pagkubkob sa Shi'bi Abu Talib, bumalik sila kay Abu Talib at meron na naman silang bagong alok. At magkakasama na naman siyempre ang mga pinuno ng Quraysh. Pero simple lang ang sinabi sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa iba-iba yung version, pero isa sa mga version na ito na sinasabi, aduuhum ila an yatakallamu bi kalimatin tadinu lahum biha al-arabu wa yamlikuna biha al-ajam. Inanyayahan ko sila, kumbaga yung Quraysh, tungo sa pagsasabi ng isang salita lamang, na sa pamagitan ng salita na ito ay susundin ng mga Arabo ang nag-iisang relihiyon at paghaharian nila ang mga hindi Arabo. Sabihin, maaring sa konteksto ito ng hindi Muslim o iba pa mga Arabo na hindi pa Muslim. Arabo man o hindi Arabo, paghaharian ng mga Arabo na Muslim, insyaallah. At ang tinanong nga ng Quraysh kung ano ito, at si Abu Jahal ang unang nagtanong, mahiya, ano ito? Wa abika lanu'ti kaha wa asyar amthaliha. Sabi ni Abu Jahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ba yung pinagsasabi mo? Sumpaman sa iyong ama. Sa nanunumpa si Abu Jahal sa ama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyempre, hindi yun pinahintulutan sa Islam. Manunumpa tayo sa ngalan lamang ni Allah. O kay Allah lamang. So, sa yabang ni Abu Jahal, sabi niya, sumpa kay Allah o sumpa sa iyong ama, ibibigay namin kung ano man yung sinasabi mo, kaya naming ibigay ang 10 doble niyan sa iyo. Pero nga, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang salita na ito, La ilaha illallah, wa takhlauna ma ta'buduna min dunihi. Ang salita na sa pamagitan nito ay paghaharian ninyo, pamumunuan ninyo mga tao, ay ang la ilaha illallah, walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah, at ang iwan ninyo ang anumang sinasamba ninyo liban sa Kanya. So yun lang, ganun lang ka, simple, alhamdulillah. At itong bagay nga na ito ay natupad. Sa panahon ni Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu, ang mga Muslim ay nagtagumpay sa Syria, sa Persia, at nakita nila kung paanong napasailalim sa pamahala ng mga Muslim ang iba't ibang mga lahi, Arabo man o hindi Arabo. At hindi lang yun, pati Egypt, North Africa, nasakop na rin ng mga Muslim nung panahon ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu. At sa panahon na yon, buhay pa si Abu Sufyan. Buhay pa si Suhail bin Amr, kabilang sa mga pinuno ng Quraysh, at nakita nilang nagkatotoo ang ipinangako na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero balik tayo sa pagkakataon na ito. Sa panahon na ito na hindi pa Muslim sina Abu Sufyan at Suhail bin Amr, na fasafaku
biaydihim. So nung narinig nila ito mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga gusto lang nilang asarin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pumalakpak na lang sila. Pumalakpak na lang sila at sinabi ng Quraysh, din Abu Jahal, aturidu ya Muhammad an taj'al al-alihata ilahan wahida? Ang gusto mo ba, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ang gawin mo ang maraming mga Diyos na isang Diyos lamang? Gusto mo gagawin mong isang Diyos lang ang maraming mga Diyos? Inna amraka laajabun. Tunay na ang iyong ginagawa o ang iyong ipinangangaral ay bagay nga na kakaiba. Minamaliit nila, pinagtatawanan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nag-usap-usap sila yung Quraysh. Thumma qala ba'duhum li ba'd, at nagsabi sila sa isa't isa, innahu wallahi ma hadha ar-rajulu bi mu'tikum shay'an mimma turidun. Sumpa kay Allah, ang lalaki na ito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay hindi magbibigay ng anuman na ninanais ninyo. Kumbaga, ang kaya lang niyang ibigay ay ang bagay na nakakainis sa inyo. Fantaliku wamdu ala dini abaikum. So umalis na lang tayo. Umalis na lang kaya tayo at ipagpatuloy natin ang pagsunod sa relihiyon ng ating mga ama. Hatta yahkumallahu bainakum wa bainahu. Hanggang sa si Allah ay maghatol sa pagitan natin at pagitan niya. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at pagkatapos ito, nag-walk out na sila. Tumma tafarraku, at umalis na ang Quraysh. Wala silang anumang naging tugon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na matino. Wala silang anumang naging matinong tugon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun nga, wa fi haula'i nazala qawluhu ta'ala, at tungkol sa kanila, sa Quraysh, ay bumaba ang sinabi ni Allah. At ito na yung suratu Sad, yung umpisa ng suratu Sad, yung sababun nuzul ng mga ayan nito, lalong-lalo na yung mga naunang mga bahagi, ay ito. Yung nangyari na ito sa pagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang Quraysh. So, ang unang 7 aya ng suratu Sad, yung chapter ba ito? 38. Chapter 38 ng Quran, suratu Sad, Bismillahirrahmanirrahim. Sad, wal Qur'ani dhikr. Sad, yung letra na Sad, sumpa sa Quran, wal Qur'ani, nanunumpa si Allah sa pamagitan ng Quran. Sumpa sa Quran na nagtatangan ng dhikr, ng paalala. Balil ladhina kafaru fi izzatin wa shikaq. Bagkus ang mga hindi nanampalataya, sila ay nasa pagmamalaki at pagtaliwas kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamahlak namin kablihim min karnin. Ilan na ba ang winasak namin na mga nasyon o mga bayan? Fanadaw, wala tahina manas. At nang winasak na nga sila ni Allah, sila ay sumigaw. Nagsisigawan sila. Sinisigaw nila yung kung ano-ano mang nais nilang isigaw, pero huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Sumisigaw sila, humihingi siguro ng kaligtasan, humihingi ng tulong, o maaaring nagbabalik loob kay Allah. Pero huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Wa'ajibu an ja'ahum mundirum minhum. Sila ay nagtataka. Yung Quraysh, lalong-lalo na. At yung mga kuffar sa pangkalahatan. Nagtataka sila na dumating sa kanila ang tagapagbabala na kabilang sa kanila. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ. Sinasabi ng mga kuffar, ito ay kasinungalingan. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ pala. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. At sinasabi ng mga hindi mananampalataya, ito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay salamangkero na sinungaling. So ito yung binibintang nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito yung sinabi ni Abu Jahal. Aja'al al-alihata ilahaw wahida?
Ginagawa ba niya na yung maraming Diyos, magiging isa na lang na Diyos? Hindi yun katanggap-tanggap sa kanila. Gusto nila yung maraming Diyos. Pero nga, isa lang talaga ang maaring magiging Diyos, si Allah. Inna hada la shay'un ujab. Tunay na ang bagay na ito ay isang bagay na kakaiba. Yung katulad na sinabi nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pinangangaral niya ay kakaiba. Wantalakal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. At ang kanilang mga pinuno nga ay umalis at nagsasabi na umalis na tayo o magpatuloy na tayo at manatiling matatag sa inyong mga sinasamba na iba pa liban kay Allah. Inna hada la shay'un yurad. Tunay ng bagay na ito na ipinangangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang bagay na sinadya o isang bagay na kumbaga pinagplanuhan, sinadya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban sa kanila. Ma sami'na bihada fil millatil akhirah. Wala kaming narinig na anuman na katulad nito sa iba pang mga relihiyon. Paano makakarinig sila ng katulad ng mensahe ng Islam sa iba pang mga relihiyon? Ang iba pang mga relihiyon liban pa sa Islam, alam natin na relihiyon ay tinatag ng tao. Lahat sila ay relihiyon ng shirk, ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya walang mag-aanyaya patungo sa pagsamba sa nag-iisang Diyos, liban na lang sa Islam. Wala. In hada illa ikhtilaq. Tunay na ang bagay na ito, ang ipinangangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walang marapat sambahin, liban kay Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa at walang katambal, tunay na ito raw ay ikhtilaq. Bagay na inimbento lang. Bagay na inimbento o nilikha lamang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito yung sababun nuzul ng ayah na ito, yung 7 ayah. Pero mashallah, yung mga sumunod dito na mga ayah, actually may kinalaman din dito. Kaya basahin na rin yung mga susunod pang mga ayah, inshallah. Audzila alayhi dhikru min baynina. Sa kanya ba ibinaba ang kapahayagan, ang paalala, sa halip na sa amin? Kumbaga kinukustyon ng Quraysh, bakit hindi na lang sila ang naging propeta? Bakit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa ang naging propeta? At yun nga nalalaman natin na ang Quraysh, iniisip nila na mas karapat dapat na naging propeta sana, unang-una si Al-Walid bin Al-Mughira, tatay ni Khalid bin Al-Walid, sa Makkah. At sa Taif naman, mas karapat dapat daw na magiging propeta si Urwa bin Mas'ud radiyallahu anhu, nung hindi pa siya Muslim. Si Urwa bin Mas'ud. Naalala niyo si Urwa? Sinong propeta pinakakamukha niya? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith. Alala niyo si Isa alayhis salam, di ba? Si Isa alayhis salam. So, ibinababa sa kanya ang kapahayagan sa halip na sa amin. So, ganito yung kawalang hiya ang Quraysh. Balhum bin syakkim min dhikri, bagkus sila ay nasa pagdududa tungkol sa aking mga paalala. So ganito sila magsalita kasi nagdududa sila, tama ba ito o hindi, na galing nga kay Allah. Kaya sila ay nagkakaroon lamang ng kanilang mga haka-haka. Balamma yaduku adab. At yun nga, nagdududa sila. Pero darating sa kanila ang parusa at matitikman nila ang parusa. Balamma, ibig sabihin, hindi pa nila natitikman. Sinasabi nila ito kasi hindi pa nila natitikman ang parusa ni Allah sa kanilang kawalang pananampalataya. Am endahum khazainu rahmati rabbik al-azizil wahhab. Sila ba ang nagtatangan ng imbakan ng habag ng iyong Panginoon na makapangyarihan at tagapagkaloob?
Ito yung kahulugan ng Al-Aziz na pangalan ni Allah, ang makapangyarihan, at Al-Wahhab, tagapagkaloob. Am lahum mulkus samawati wal ard. Nasa kanila ba ang paghahari o pagmamay-ari sa kalangitan at lupa? Wa ma bainahuma, at anumang nasa pagitan nito? Falyartaku fil asbab. Kung ganon, na sila ang may-ari ng kalangitan at lupa at anumang nasa pagitan nito, di gumawa sila ng paraan nang sa gayon ay makakakit sila sa langit o makakapunta sila saan mang lugar sa pagitan ng kalangitan at lupa. Kung sila ang may-ari ng mga ito, edi puntahan man lang nila sana. Ito lang ang hamon sa kanila ni Allah. Puntahan nila ang iba't ibang mga lugar sa kalangitan at lupa. Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab. Di nga, sa kanilang kawalang pananampalataya, hindi nila mamamalayan na si Allah ay mayroong jundun, mayroong mga sundalo na tatalo sa kanila. Sasalakay sa kanila at tatalo sa kanila katulad ng kung paanong natalo ang naunang mga ahzab. Yung ahzab na tinutukoy dito, yung alyansa ng mga hindi mananampalataya. Alyansa ng mga hindi mananampalataya. At pagkatapos ito, nabanggit na yung iba pang mga winasak ni Allah subhanahu wa ta'ala na mga mas makapangyarihan pa sa kanila na mga nasyon. Kaddabat qablahum qawmu Nuhi wa Adun wa Fir'aunu dhul autad. Nauna pa sa Quraysh, itong mga mas makapangyarihan pa sa kanila sa totoo lang. Ang nasyon ni Nuh alayhi salam, yung Ad, di ba, na naglililok ng bahay nila mula sa bundok na bato, at si Paraon, na gumagamit ng mga autad. Yung autad, sibat. Na sa pamagitan ng mga sibat na ito, tinutusok niya yung mga tao at itatayo yung mga tao na nakahilera sa isang hanay para makita ng mga tao kung gaano katindi ang kanyang parusa. So matitindi ang mga ito, pero sa totoo niyan, si Paraon, di ba sinasabi ng mga scholar, ng mga historian, ang Paraon ng panahon ni Musa alayhi salam, si Ramses II. Mga 1,200 BC, ganun, 2,000 BC. Ano ba, hindi ko maalala eksakto. Sa mga ganun, mga 1,200 BC. Si Paraon actually, itong si Ramses II, nang namatay siya, hindi siya nilibing sa isang pyramid. Ang pinaglibingan niya, yung tinatawag na Valley of Kings, na ano na lang yun parang ordinaryo na sementeryo na lang yun para sa mga paraon. Pero yung mga nauna, kay Ramses, sila Khufu at yung iba pa, sila yung merong mga malalaking mga pyramid. So ibig sabihin, itong mayabang na paraon na ito, ng panahon ni Musa alayhi salam, pipitsugin na lang siya kung iahambing sa mga nauna sa kanya na mas makapangyarihan pa sa kanya. Mas makapangyarihan pa sa kanya yung mga nauna sa kanya, pero pare-pareho silang hindi mananampalataya, walang pinagkaiba. Wa Thabudu wa qawmu Lutin wa ashabul Aika. So ganun winasak ni Allah ang Thamud at ang nasyon ni Lut at ang ashabul Aika. Kumbaga isa itong nasyon na sumasamba sa puno. Ulaika al-ahzab. So ito yung tinutukoy din ni Allah na ahzab na winasak niya ng nanauna bago pa ang Quraysh. So winasak ni Allah ang mga ito na kahit nga magsama-sama sila o maaring nung una pang panahon ay nagkaroon sila ng ahzab, ng alyansa, pare-pareho silang winasak ni Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadu billah. So ito yung serye ng mga aya doon sa Surah As-Sad, alhamdulillah. So ito na yung huling tagpo actually na nababanggit si Abu Talib. Ito na. Kasi mga ilang araw pagkatapos nito, yung pagpunta ni na Abu Jahal, Abu Sufyan, at ang mga matatanda ng Quraysh kay Abu Talib. Yung nga, aliha al-marad bi Abi Talib. So, tumindi na ang sakit ni Abu Talib. Falam yalbath
anna wafatahu almaniya. At yun nga, ilang mga panahon na lang ay namatay na nga si Abu Talib. Namatay. Ngayon, pagdating sa kamatayan, sa atin sa Tagalog kasi maraming iba-ibang salita, di ba? Para sa kamatayan. Sumakabilang buhay, namayapa, pumanaw, namatay. So maaring sa mga salita na ito, dapat maingat din tayo sa sa pagpili ng mga salita. So si Abu Talib, sa totoo lang, pwede natin sabihin sa kanya na namatay. Pero kung namayapa, pwede kaya nating sabihin tungkol kay Abu Talib na namayapa siya sa taon na ito? Hindi na, kasi walang kapayapaan para sa kuffar na namatay. Katulad ng kung paanong hindi tayo pwedeng, halimbawa may namatay, di ba? Tapos ko-comment ka, rest in peace. Walang peace para sa kuffar na mamamatay. Alam natin yan. Dahil haharapin na nila ang parusa ni Allah doon pa lang sa libingan. Maring doon pa lang sa di ba? Doon pa lang sa pagkuha sa kanilang kaluluwa, wala nang kapayapaan. Pinarurusahan na sila ng malakal maut. At ang kasama ng malakal maut na mga anghel na kukuha ng kanyang kaluluwa, yung malaikatul adhab, mga anghel ng parusa, waliyadu billah. So namatay si Abu Talib, wakana wafatahu fi Rajabin sanatu asyara minan nubuwah. At si Abu Talib ay namatay sa buwan ng Rajab, 10 taon ng nubuwah. 10 taon ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'dal khuruji min asy-syi'bi bi-sittati ashhur. So 6 months lang pagkatapos ng paglabas nila mula sa Syi'bi Abi Talib, namatay na si Abu Talib. At siyempre, sinasabi ng mga historian dahil sa matinding paghihirap na dinanas ni Abu Talib na experience niya doon sa Syi'bi Abu Talib, nakaapekto yan sa kanyang kalusugan. At yung mahigit 80 years old na, ayon sa nabanggit nga ng nakaraan, mahigit 80 years old na si Abu Talib doon sa pagkakakulong nila doon. Tawaffiya fi Ramadan qabla wafat Khadija radhiyallahu anha bi 3 ayyam. So meron din naman nagsasabi na namatay si Abu Talib ng Ramadan. At nauna lang siyang namatay kay Khadija ng 3 araw. So yung unang nabanggit kanina, Rajab, di ba? At meron namang ibang nagsasabi na namatay siya ng Ramadan, nauna lang siya kay Khadija ng 3 araw. Pero nga, walang saysay kahit namatay pa siya ng Ramadan. Actually, kung merong Muslim mananampalataya mamamatay ng Ramadan, hindi rin naman natin masasabi agad-agad na ito ay mangangahulugan ng magandang kamatayan. Kasi walang nababanggit na anumang petsa o panahon o araw o buwan na may tuturing na mabuti ang kamatayan ni numan sa mga araw o buwan na ito. Ang pinakamahalaga ay aabutan tayo ng kamatayan na tayo ay Muslim, tayo ay mananampalataya, insyaallah. At naiulat nga, anna Abu Talib, lamma hadarathu al-wafat, dakhala alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama wa indahu Abu Jahal. Nang naghihingalo na raw si Abu Talib, pumunta sa kanya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero nauna nang naroon katabi ni Abu Talib si Abu Jahal. So demonyo talaga tong hayop na to. So, alam niyang mamamatay na, nandun na siya, nakabantay. Fakala, at sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay o uncle, kul la ilaha illallah, kalimatun uhadju laka biha indallah. O uncle, sabihin mo ang la ilaha illallah, pananalita na mangangatwiran ako para sa iyo kay Allah. Kumbaga yun lang ang hiling ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya. Sabihin mo lang ang la ilaha illallah. Kasi
naniniwala si Abu Talib na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay propeta ni Allah. Pero yun nga lang, hindi siya naniniwala na si Allah lang ang marapat na sambahin ng nag-iisa at walang katambal. Yun nga. Kaya ganito na sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag sinabi mo la ilaha illallah, kahit hindi ka makapagsala, kahit hindi ka makagawa ng iba pang mga gawain, mangangatwiran ako kay Allah na ikaw ay isang mananampalataya. Kapag sinabi mo ngayon na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah. Ngayon, nabanggit ko na ito nung nakaraan. Sa nga yung mga nagpapasyahada, di ba? Tapos iiwanan nila yung mga napasyahada nila. Kapag tinanong mo sila, bakit ganyan kayo? Nagpapasyahada kayo ng wala-wala lang. Ito yung kinakatwiran nila. Na kapag nagsyahada daw yung tao, ay meron na siyang pagkakataon na makapasok sa paraiso. Inshallah. Kasi raw yung la ilaha illallah ay magiging katwiran para sa kanya na makapasok sa paraiso. So nagkaroon sila ng kiyas. Karoon sila ng paghahambing sa kalagayan ng isang nagsyahada minsan, tapos hindi na naging matuwid na Muslim, dito kay Abu Talib. At yun ay kiyas na batil. Yun ay kiyas na hindi katanggap-tanggap. Kasi Abu Talib mamamatay na. Kung siya mamamatay at nakapagsabi siya ng la ilaha illallah at yun ang huling nagawa niya, husnul khatimah, insyaallah. Pero yung lasenggo, dinaawahan mo yung lasenggo, kinulit mo, pinilit mo, sinabi mo sa kanya, taas mo lang yung daliri mo, bibidyohan kita, sabihin mo ito, ashhadu an la ilaha illallah. Ang haba pa ng pinasabi, Muslim ka na, congratulations, karapat dapat ka na sa paraiso. Tapos hindi mo naman yun binalikan para turuan kung ano ba ang dapat malaman ng Muslim. Hindi mo na yung binalikan para turuan kung ano ba ang dapat pinaniniwalaan ng Muslim. Hindi mo na yung binalikan para turuan kung anong dapat ginagawa ng Muslim. Magkaiba sila ni Abu Talib. Magkaiba sila ni Abu Talib. Si Abu Talib, kahit papaano nga, sinasabi ko nga, naniniwala siya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may sugo ni Allah. Pero lasenggo na kinulit mo lang para magsyahada, nga kahit kay Jesus, hindi niya yata pinaniniwalaan yun. Hindi nga niya yata kilala si Isa alayhis salam. Tapos sasabihin mo na kapag nagsyahada siya, may pag-asa na siya makapasok sa paraiso. Hindi pwede. Hindi yun katanggap-tanggap na dahilan. Hindi mo pwedeng ipapangako kung kani-kanino lang ang paraiso. Ikaw nga mismo ikaw na mangangaral na nagpapasyahada, ikaw mismo hindi ka sigurado kung papasok ka sa paraiso. Tapos ikaw pinangangako mo ang paraiso sa hindi naman nagsisikap na makapasok sa paraiso. Nagsyahada lang at wala nang pakialam pagkatapos nun. Hindi. So ito ay ibang-iba. Yung kalagayan ni Abu Talib ay ibang-iba sa syahada modus. Ibang-iba ang kalagayan ni Abu Talib doon sa pinagsyahada minsan, tapos sasabihin mo, karapat dapat na kayo sa paraiso, Muslim na kayo. Hindi ganun. Hindi natin pinamimigay ang Islam na para bang bagay ito na walang halaga. Na kung sino-sino lang bibigyan natin ng Islam. Tapos papangakuan na natin sila ng paraiso. Sino tayo para mangako ng paraiso? At sino naman tayo para ibigay lang ang Islam kung kani-kanino? Islam pinahalagahan natin. Tapos kung kani-kanino lang natin ipamimigay, hindi pwede. Hindi pwede. So nga ito nilinaw natin, na isingit lang natin, kiyas na batil na sasabihin nung nagpapasyahada na ginagawa lang niya yung katulad ng ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magsasyahada si Abu Talib sapat na at yung kanyang syahada inshallah ay magbibigay sa kanya ng pagkakataon na makapasok sa paraiso. Magkaiba sila ng kalagayan. Magkaiba sila ng kalagayan. Yung nga, nang sinabi ito sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na, o uncle, sabihin mo lang, la ilaha illallah. Ito ay salita, insyaallah, na mangangatwiran ako kay Allah para sa iyo sa araw ng paghuhukom. Fakala Abu Jahal, pero yun nga, nandun si Abu Jahal, demonyo talaga itong hayop na to. At si Abdullah bin Abi Umayyah,
nandun din yung isa pa sa mga matatanda ng Quraysh. Sabi nilang dalawa, Ya Aba Talib, Abu Talib, targabu an millati Abdul Muttalib. Abu Talib, iniiwan mo ba, inaayawan mo ba ang relihiyon ni Abdul Muttalib? Talagang yung demonyo talaga. Di ba nga natalakay na natin dun sa sa Al-Qiyamatus Sugra. Doon sa dulo ng tasyahud, yung pagpapakupkop natin kay Allah sa fitnatul mahya wal mamat, ito yun yung paghihingalo ng tao. Ito ang fitnatul mahya wal mamat, sa pagitan ng buhay at ng kamatayan. Si Satanas nandoon. Para iligaw tayo na hindi tayo makakapagsabi ng la ilaha illallah. Kaya, kumbaga, dudulutin niya na malimutan natin si Allah at iba't iba pang mga bagay. Kaya nga yung mga makasalanan kapag naghihingalo, kahit anong talkin ang gawin sa kanila, sabihin mo la ilaha illallah, sabihin mo la ilaha illallah. Pero kung yung tao na yon nabuhay ng buong buhay niya sa kasalanan, sugarol halimbawa, yung katulad ng nakukwento ng mga scholar, merong mamamatay, hindi niya masasabi ang la ilaha illallah. Ang masasambit niya, pangalan ng babae. Yung mga babae niya. Meron pang mamamatay, umihimas-himas ganun. Sa bungero pala. Sa bungero. Meron pang mamamatay, gusto pa niyang makinig ng music. Ayoko yan la ilaha illallah. Gusto daw niya marinig yung kanta ng paborito niyang singer. Yun ang fitnatul mahya wal mamat. Na nagdudua tayo kay Allah tuwing tasyahud, pagkatapos ng tasyahud, para doon. Kasi delikadong panahon ito. Ito na yung huling attempt ni Satanas. Lalong-lalo na para sa mananampalataya na mamamatay. Ito na yung huling pagkakataon ni Satanas para makuha niya tayo. Kaya, yun nga, ang sino mang nagdanais na mamamatay siya sa la ilaha illallah, marapat lamang sa kanyang mabuhay sa la ilaha illallah. Kasing katiyakan yan, kung anong pinagkaabalahan natin sa buhay natin, yun ang maaalala natin sa ating mga kamatayan. Paano yan kung hindi ka pala namuhay para sa la ilaha illallah? Namuhay ka para sa sarili mo, para purihin ka ng tao. Mangangaral ka ng Islam. Namuhay ka para purihin ka ng mga tao na milyon-milyon ang nagsasyahada dahil sa da'wa mo. Dahil mahusay ka magsalita. O ano pa mang pinagmamalaki mo. Hindi namatay kang kafir, namatay kang munafik, o kung ano pa mang masamang kamatayan ang darating sa iyo. Pero dito nga, sa kamatayan ni Abu Jahal, dito sa kamatayan ni Abu Talib, napapaisip ako ngayon Baka wala nga rito si Satanas mismo Hindi na niya kailangan pumunta rito. Kasi andun na si Abu Jahal. Diba? Andun na si Abu. Hindi ko na kailangan pumunta dyan. Pupunta ako sa ibang lugar. Andyan na si Kampon, si Abu Jahal. So maaaring wala na siya doon, hindi na siya kailangan puntahan yun So sabi ni Abu Jahal, Abu Talib, inaayawan mo ba ang relihiyon ni Abdul Muttalib? Di ba walang kwentang katwiran yun? Ayaw mo kay Allah kasi mas gusto mo yung relihiyon ni Abdul Muttalib na tatay mo. Falam yazala yukallimahu. At nanatili yung dalawa na kumakausap kay Abu Talib. At maaaring ang hindi nila pinapasingit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami munang bahala dito kay Abu Talib. Hatta qala akhar shay'un kallamahum bihi. So patuloy nilang kinakausap daw si Abu Talib hanggang sa nagsalita si Abu Talib. Hanggang sa nagsalita si Abu Talib, ala millati Abdul Muttalib. So, hindi niya raw inaayawan ang relihiyon ni Abdul Muttalib, bagkus gusto niya. Ang gusto niya ay ang relihiyon ni Abdul Muttalib. Siyempre si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakita niya yung kalagayan niya ni Abu Talib. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la astagfiranna laka malam unha anhu. Hihingi ako ng tawad kay Allah para sa iyo hanggat hindi ako pinagbabawalan dito na humingi ng tawad kay Allah. Kumbaga, yung katulad ng sinabi ni Ibrahim alayhis salam sa kanyang ama. Mahal na mahal niya yung tatay niya, kahit gago yung tatay niya, gumagawa ng rebulto, tapos pinagalitan pa siya, tapos kasama pa yung tatay niya sa nag-ano sa kanya, nagplano na itapon siya doon sa apoy. Sabi niya, hihingi ako ng tawad para sa iyo. Pero niya, dumating agad-agad yung aya na nagbabawal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na humingi ng tawad para sa kuffar na mamamatay. Kaya nga sabi ko kanina, dapat maingat tayo sa kung ano yung gagamitin nating salita para sa namatay na kuffar. Namayapa ba sila o ano ba? Sabi ni Allah, ma kana lin-nabiyyi wal-ladina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin. Hindi marapat sa propeta at mga nanampalataya ang humingi ng tawad para sa mga musyrik. Walau kanu uli kurba, kahit sila pa ay malalapit na mga kamag-anak. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabal jahim. Matapos na maging malinaw sa kanila na sila ay namatay sa kawalang pananampalataya, matapos na maging malinaw na sila ay kabilang sa mga mananahan sa impyerno. Sabahan na lang, diba? Parang napakasakit nito para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun nga, bumaba muli isa pang aya. Yung kanina Surah At-Tawbah 113. Sumunod na bumaba ay Suratul Qasas 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tunay na ikaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ikaw ang maggagabay sa sino mang naisin mo na magabayan. Si Allah ang maggagabay sa sino mang naisin niya. Alhamdulillah. So, napakahirap ng kalagayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung tayo, iniisip natin, di ba, parang ang hirap sa damdamin na meron tayong mga mahal sa buhay na hindi nagmumuslim o hindi nagpapakamatawid sa Islam, dinanas din yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.